Siyam na taon pa lamang ang batang si Rodel noon nang mamulat na siya sa kaguluhan. Maagang nawala ang kainosentihan sa utak ni Rodel dahil sa halos araw-araw na putukan sa Mindanao. Noong mga panahong yon, mailap ang kapayapaan sa kanilang baryo. Hindi yata lilipas ang linggo nang walang magdadanak ng dugo. May dalawa kasing grupo ng mga rebelde ang nagkakagulo. Parehong may ipinaglalaban, kaya hindi maiwasan ang malagasan. Dahil nasa gitna ng kagubatan ng baryo nila Rodel, madalas na naiipit ang mga residente sa gulo. Kahit mga sibilyan ay tinatamaan ng bala. At kung minamalas-malas pa, damay pati ang mga bata. Walang sinasanto ang bala ng baril, kaya naman labis ang pagprotekta kay Rodel ng mga magulang nito. Si Rodel lang kasi ang nag-iisang anak ni Mang Larion at ni Aling Luming. Ay nako, Luming! Buksan mo na yung pinto ng silong. Kailangan natin magtago. Oh, bakit? Nagkakabanggaan na naman ba ang dalawang grupo? Aba, oo. Nako, dito na naman sila magbabarilan. Baka madami na naman tayo. Sige na, dalhin mo na yan si Rodel. Maya-maya lang magsisimula na ang gulo. Paano naman ikaw? Saan ka naman pupunta? Dito lang ako sa loob. Magbabantay ako. At baka may pumasok na rebelde. Kung sumama ka na lang din kaya sa amin ng anak mo, baka ikaw pa ang matamaan eh. Hindi na. Kailangan ko makasiguro kung may mga papasok dito. Pwede silang magnako kung wala nang nagbabantay. Ay nako, sige, mag-iingat ka ha. Tara na anak, bumaba na tayo sa silong. Dali-daling binuksan ni Aling Luming ang pinto. May maliit na hagdanan pababa ng silong. Ang silong na yon ay tila isang basement na ginawa ni Mang Lario. Para yon mas maging ligtas ang mag-ina niya sa oras na magpalitan na ng putok ang dalawang grupo. Habang nasa silong na ang mag-inang Luming at Rodel, hindi maiwasan ng bata na mapatanong sa kanyang ina. Sa mura kasi nitong edad, ay lagi na nitong nararanasan ng kaguluhan sa kanilang baryo. Mama, bakit po ba ayaw nilang tumigil sa pag-aaway? Di po ba masama ang pag-aaway, sabi ng Diyos? Hinaplos ni Luming ang pisngi ng anak. Anak, may kanya-kanya kasi silang pinaglalaban at pinaniniwalaan. Wala tayong magagawa kundi ang iligtas ang sarili natin at umiwas. Bakit po tayo nadadamay kung sila lang naman po ang makaaway? Hindi mo pa maintindihan ngayon, anak. Sa ngayon, kailangan nating magdasal na sana hindi grabe ang mangyari ngayong gabi. Bigla na lang inilapat ng bata ang kanyang magkabilang palad. Pumikit ito at nagdasal sa Panginoon. Papa Jesus, sana po tumigil na sila sa pag-aaway nila. Kawawa naman po mga batang katulad ko. Hindi makapaglaro sa labas nang dahil sa away nila. Huwag niyo po silang parusahan, Papa Jesus ha. Pagsabihan niyo lang po sila. Marami pong salamat, Papa Jesus. Naluhan na lamang si Luming sa kanyang nakita. Mabait na bata kasi talaga si Rodel. Kahit salat sila sa buhay, maganda ang pagpapalaki ng mag-asawa dito. Ang problema nga lang ay ang kanilang lugar. Mga ilang sandali pa, narinig na lamang nila ang magkakasunod na putok. Tinakpan na lamang ni Luming ng kanyang palad ang tenga ng anak. Pero dahil sa malalakas at sunod-sunod na pagputok, dinig na dinig pa rin yun ng batang si Rodel. Mama, hindi po ba ako narinig ni Papa Jesus? Ang sabi ko po pagsabihan niya ang mga nag-aaway Anak, huwag ka na lang maingay. Baka malaman pa nila na nandito tayo at baka mabaril tayo. Umiyak na lamang ang batang si Rodel nang dahil na naman sa takot. Halos 1 oras din ang itinagal ng putukan. Katulad ng laging inaasahan, walang ibang kawawa kundi ang mga inosenteng tao. 9:00 na ng gabi nang lumabas sila sa kanilang bahay. Sa daan, nakita ng mga tao ang ibang residente na nakahandusay. Lahat ng yon ay pawang nadamay lamang sa kaguluhan. Napatakip na lamang ng bibig si Luming at napakapit sa braso ng asawa.
Lario, kawawa naman ang mga yan. Wala ba talaga tayong mahihinga ng tulong para matigil na ang kaguluhan na ito? Marami na ang nadadamay na wala namang kinalaman sa alitan nila. Umiling-iling si Lario. Hindi na niya kailangan pang ipaliwanag sa asawa ang kawalan nila ng pag-asa. Makilang ulit na rin naman kasi silang humingi ng saklolo sa gobyerno, pero tila hindi sila naririnig ng mga nasa posisyon. Dakong 10:00 ng ibalandra at ipunin ang mga bangkay na tinamaan ng ligaw na bala. Nasa 9 katao na naman ang namatay. 2 bata, 5 matanda at 2 lalaki. Habang nakikiusyoso sila ay may mga dumating na grupo ng kalalakihan. May mga dala itong mahahabang baril. Madudungis at magugulo ang buhok. Agad namang napatahimik ang mga nagbubulong-bulungan. Nagbigay daan sila para sa grupong yon. Lumapit sa mga bangkay ang kinikilala ng iba na si Commander Jojo. Ito raw daw di umano ang leader ng kabilang grupo. Kung ako sa inyo, umalis na kayo ng baryong ito. Hindi matitigil ang gulo rito habang nabubuhay ang kabilang grupo. Hindi na napigilan ng ibang residente ang sumagot. Nakalimutan na nilang armado pala ang mga lalaking yon. Bakit kasi sa baryo namin kayo naglalaban eh? Hindi ba pwedeng sa gubat na lang? Oo nga, alam niyo namang maraming sibilyan dito eh. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Lumakas na ang bulong-bulungan hanggang sa hindi na magkarinigan. Napilitan na si Commander Jojo na magpaputok ng baril sa itaas para lang manahimik silang lahat. Wala ba talaga kayong utak? Sa tingin nyo talaga, gusto ko ang mga nangyayari. Wala kami magawa kundi tapatan sila rito dahil gusto nilang kunin ang lugar na ito. Para sa mga hindi nakakaalam, dating namumuno ang angkang ko rito. Kahit hindi na ako nakatira dito, mahalaga pa rin sa akin ang lugar na ito dahil dito sila nakalibing. Sige, sa ibang lugar namin sila lalabanan. Pero handa na ba kayo masakop? Natameme ang mga residente. Kahit si Mang Lario ay hindi rin nakapagsalita. Hindi nila inakala na yun pala ang tunay na dahilan ng grupo ni Commander Jojo. Pero hanggang kailan ba ito mangyayari? Kawawa ang mga bagong henerasyon dahil karahasan ang kinamumulatan nila. Paano na lang ang kinabukasan ng mga bata? Ni hindi sila makalabas ng bahay para mag-aral sa takot na matamaan sila ng bala. Paano ang mga araw na dapat ay malaya silang naglalaro sa labas? Bata pa lang sila, ninakaw na kagad sa kanila ang kaligayahan bilang kabataan. Commander Jojo, mahal namin ang mga anak namin. Sana matapos na ang kaguluhan na ito. Bumuntong hininga ang commander sa mga narinig. Aminado ang commander na totoo at solido ang punto ni Aling Lumeng. Kaya nga lang, hindi alam ni Commander Jojo ang sagot sa tanong ng ginang. Sa ngayon, hindi ko alam kung kailan matatapos ang lahat eh. Pero sinisiguro ko, gagawa namin ng paraan ng problemang ito. Sa mga susunod na araw tatambayan namin ang baryo ninyo. Nang sa ganon, ay makapagbantay kami ng maayos. Mga kasama, tara na! Umiling na lamang si Mang Lario at Aling Lumeng. Malungkot sila para sa kanilang anak na si Rodel. Lumipas ang ilang araw. Himala na walang nangyayaring kaguluhan. Kahit papaano ay masaya ang mga taga-baryo. Tinuring na nga nilang biyaya mula sa Diyos ang pansamantalang katahimikan. Samantala, papauwi na si Mang Lario noon habang tinatahak ang daan patungo sa kanilang baryo. Ngunit sa bukana pa lang ng kanilang lugar, napansin niyang may pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang silipin niyo ni Mang Lario, ay nakita niya ang isang aso na nakahandusay sa gilid. Kulay itim yon at kakaiba ang ulo nito at mga paa. Yung daliri kasi sa paa ng aso ay parang daliri ng isang bata. Ang ulo naman nito ay parabang magkahalong tao at aso. Pare, anong meron dyan? Hindi mo ba nakikita? Aso yan.
Hindi, ang ibig ko sabihin, anong nangyari sa aso? Napatay yan sa isa sa tauhan ni Commander Jojo. Nakita kaninang madaling araw na nasa bubong daw ng isang bahay eh. Ayun, binaril. Ang hinala kasi, aswang daw. Ayan oh, kakaiba itsura ng aso. Parang naudot sa pagpapalit ng anyo kaya nagkaganyan eh. Ano? Aswang? Biglang naalala ni Mang Lario ang mga kwento ng kanyang ina noong bata pa siya. Dati pa lang may ideya na siya sa mga aswang, ngunit kahit kailan hindi pa naman talaga siya nakakita. Kaya naman inisip niya na baka kwentong bayan lang talaga yon na pilit ipinapanakot sa mga bata. Umalis na lang si Mang Lario, dala ang mga naaning gulay sa sakahan ng kanyang amo. Pinaghihiwa niya yung kagad nang makauwi para sa kanilang hapunan. Napagod ka ba ngayong araw? Minasahe pa ni Aling Luming ang balikat ng asawa habang nagluluto yun ng hapunan. Hindi naman. Wala naman kaming ganong ginawa ngayon eh. Gawa nga ng daanin namin ng ilan noong nakaraan. Mabuti naman kung ganon. Ay siya nga pala, ang anak mo nagsisimula ng mag-aral magsulat. Para kapag papasok na siya marunong na siya. Nako, ang galing talaga ng asawa ko mag-alaga. Siguradong matalino si Rodel dahil sa'yo. Ikaw talaga oh. Siya nga pala, maiba tayo. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa asong napatay ng tauhan ni Commander? Napatigil sa paghalo ng niluluto ang lalaki. Muli na naman siyang napaisip. Ha? Oo. Nadaanan ko kasi kanina eh. Totoo bang aswang talaga yon? Iniisip ko nga rin ang bagay na yan eh. Pero parang ang labo naman na may maliligaw na aswang sa baryo natin. Ang gulo-gulo rito. Di ba ang mga aswang namamalagi sila sa tahimik at madilim na lugar? Kung sa bagay, tama ka. Baka naman kasi hindi naman aswang yon. Baka may kapansanan lang yung aso. Tapos pinatay nila. Kawawa naman. Alam mo naman ang mga tauhan ni Commander Jojo. Halang ang mga kaluluwan yan eh. Pumapatay nga ng tao, hayop pa kaya? O sige na, dali na. Ihanda mo na ang hapagkainan at malapit nang maluto ito. Baka gutom na rin ang anak natin. Masayang kumain ang magpamilya noong gabing yon, kahit gulay lamang ang kanilang ulam. Kahit na madalang lang sila makatikim ng karne, nagagawa nilang makontento sa pang-araw-araw. Pagkatapos kumain, ay sandali silang nagpatunaw at naganda na rin sa pagtulog. Ang kanilang maliit na sala na yari sa kawayan ay kanila ring tulugan. Naglatag sila ng banig na gawa sa abaka. Magkakatabi sila habang si Rodel naman ay nasa gitna. Dakong 12:00 ng gabi nang magising si Mang Lario. Naririnig niya ang mga boses sa kabilang bahay na halos 5 metro lang ang pagitan sa kanila. Dahan-dahan bumangon ng lalaki at lumabas. Nakita niya ang kakilala na si Gibo na nasa bakuran habang may hawak na itak. Kasama nito ang asawa nitong buntis at ilang kamag-anakan. Paring Gibo, anong meron? Lintik, natutulog na kami, may kaluskos ng kaluskos sa bubong. Inaaswang ang asawa ko, pare. Aswang? Totoo talaga ang aswang? Sabi ng asawa ko, totoo eh. Nakita niya raw na may lalaki dito kanina sa bakuran. Tik-tik yata. Sa di malaman na dahilan ay nagtayuan ng mga balahibo ni Mang Lario. Inaumagahan ay naging usap-usapan na naman ang pangangaswang sa kanilang baryo. May ilang nakapagsabi na sa parehong gabi ay nakaranas ang ibang buntis sa kanila ng pangangaswang. Mas tumibay tuloy ang mga haka-haka lalo na nang iugnay yon sa napatay na aso. Ganun pa man, hindi naman yon ang naging kabaha-bahala para sa mga residente. Dahil matapos ang ilang araw na pananahimik, nagkaroon na naman ng kaguluhan. Walang magawa si Mang Lario at Aling Luming kundi ang magkubli sa ilalim ng kanilang silong. Mukhang mas matatagalan pa ang kaguluhan ah. Hindi tayo pwedeng umalis. Anong gagawin natin? Mag-iisang oras na ang putukan. Wasak na yata ang bahay natin sa itaas.
Baka mahagisan tayo ng granada dito. Asawa ko, hindi tayo maaaring magtagal dito. Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan makalis at makalayo sa lugar na ito. Malala ng kaguluhan dito. Napahawak sa ulo si Mang Lario. Sumasakit ang utak niya sa kakaisip. Ayaw man niyang isugal ang mga buhay nila, pero kinailangan talaga nilang sumubok. O sige, lalabas tayo, aalis tayo, at ililigtas natin ang anak natin. Nay, Tay, natatakot na po ako. Kanina nakita ko po yung kalaro kong si Potpot. Namatay po siya eh. Tinamaan ng bala. Alis na po tayo dito, Nay. Tay. Sige anak, aalis tayo. Pero kailangan muna natin magdasal. Pumikit ang tatlo at naghawak-hawak ng kamay. Sandali silang kumausap sa Diyos. Pagkatapos, binitbit na rin ni Mang Lario si Rodel. Naunang umakyat si Aling Luming. Nadatnan nila ang kanilang maliit na bahay na butas-butas na. Nagkalat ang mga gamit sa sahig. Masakit man para sa mag-asawa, ngunit hindi na nila yon inintindi pa. Lumabas sila ng bahay. Pagsirip ni Mang Lario, kita niya ang mga nakikislapan sa dilim na dulot ng mga baril. May mga nakita na rin silang mga sibilyan na nakahandusay sa lapag. Mga residente na duguan at ang ilan pa ay putok ang mga ulo. Paano tayo makakadaan sa bukana? May mga nakaharang. Naroon ang kalaban nila Commander Jojo. Oh. Paano kaya kung sa likuran tayo pumunta? Malayo doon. Iikot pa tayo. Isa pa, baka mapagkamalan tayong kalaban. Madilim pa naman. Pero ang malaga, sila Commander Jojo ang naroon. Magpakilala lang tayo kaagad. Bilis na. O sige, sa likod ka lang. Maingat na naglakad ang mag-asawa habang bitbit ang batang si Rodel, na nung mga sandaling yon ay umiiyak na rin. Makalipas lang ang ilang sandali, natanaw na nila ang pinakadulo. Medyo maliwanag doon dahil doon na nga ang pinakakampo nila Commander Jojo. Ang problema lang nila ay hindi sila basta-basta makakatawid dahil sa daan mismo ay umuulan na ng bala ng baril. Hindi tayo pwede magsabay-sabay. Matatamaan tayo. Hindi rin pwedeng mabagal. Buhatin mo si Rodel sa kabilang dako. Susunod na lang ako. Hindi pwede, mahal. Mabagal kang tumakbo eh. Mas madali ka matatamaan. Wala tayong magagawa, Lario. Pagkatapos kong itawid si Rodel, babalikan kita ha. Sasabayan kita sa pagtawid. Hindi ako makapapayag na tamaan ka. Lario. Ayos lang asawa ko. Hanggang kamatayan. Wala na silang sinayang na pagkakataon. Bumuelo si Mang Lario at buong puwersang tumakbo ng mabilis patungo sa kabilang parte ng daan. Nakahinga ng maluwag si Aling Luming ng tagumpay na nakarating doon ng mag-ama. Pero kinabahan na naman ang ginang sa pagbalik ng kanyang asawa. Habang naghihintay ng tamang pagkakataon si Lario, meron siyang narinig na atungal na mabangis na hayop. Nanggaling yon sa ilalim ng bahay na wasak-wasak na rin. Napatingin siya roon at napaisip kung ano yun. Hindi na niya namalaya na nakabalik na pala sa kanya si Mang Lario. Tara na asawa ko, bilisan lang natin. Kayanin natin para sa anak natin. Dito ka sa gilid ko. Para kapag may bala na tatama sa atin, ako ang unang tatamaan. Mahal ko, mahal na mahal kita. Kung ito na ang huli, tandaan mo na ikaw lang ang aking mahal hanggang kamatayan. Ikaw lang din ang aking mahal ngayon at magpakailanman. Huminga ng malalim ang dalawa. Magkahawak kamay silang tumakbo patawid. Ngunit pagkarating nila sa gitna, bigla na lang bumalagta si Mang Lario. Napadapa si Aling Luming sa gitna habang nagpuputukan. Natamaan naman si Mang Lario sa tagiliran at sa dibdib. Ang anak natin, kailangan kanya. Tuluyan ng nahalagutan ng hininga ang lalaki. Gustuhin mang magluksa ni Aling Luming noong mga sandaling yon, ay isinantabi na lang muna niya. Nakita niya kasi si Rodel na umiiyak at naghihintay sa kanya. Tumayo ang ginang, ngunit isang hakbang pa lang ang nagagawa niya, tinamaan din siya ng bala sa ulo. Pagbagsak niya, mabilis na nagdilim ang paningin nito.
Iyak naman ng iyak ang batang si Rodel. Wala itong magawa kundi panoorin ng mga magulang na nakahandusay sa gitna ng daan. Halos 1 oras na naroon si Rodel. Naghihintay siyang humupa ang putukan. Nang sa ganon ay makalapit na siya sa kanyang mga magulang. Maglalakad na sana ang batang si Rodel, ngunit napatigil siya nang makitang may taong nanggaling sa ilalim ng silong. Gumapang ito patungo sa kanyang ama at ina. Nanlaki ang mata ni Rodel sa kanyang nasaksihan. Bigla na lang kasing nilapa ng nilalang na yon si Mang Lario at Aling Lumeng. Para yung mabangis na hayop na kinakain ang laman loob ng dalawa. Sa sobrang takot, naihina si Rodel sa kanyang salawal. Matinding trauma ang naging dulot ng eksenang yon sa kanya. Hindi niya yun magawang kalimutan hanggang sa siya ay nagbinata na. Makalipas ang 10 taon. Nakaharap si Rodel sa puntod ng kanyang nanay at tatay sa sementeryo. Yung kasi ang 10 taon na namatay si Mang Lario at Aling Lumeng. Hinahaplos-haplos pa ni Rodel ang pagkakaukit ng pangalan ng kanyang mga magulang dun sa lapida. Nay, Tay, binata na po ako ngayon. Nakapagtapos na po ako ng high school. Nasa college na ako ngayon, no? Pero hindi ko alam kung makakapagpatuloy pa ako. Narinig ko kasi na patitigilin na ako ni Commander Jojo sa pag-aaral. Kailangan niyang mas unahin si Robin. Hindi na kasi kaya ni Commander Jojo na magsabayin kaming pag-aralin. Patanda na rin kasi si Commander Jojo eh. Naiintindihan ko naman, Nay. Kahit sino namang magulang eh, uunahin ang totoong anak. Pero masaya na ako kasi kahit papaano may diploma akong hawak. Yung sa kolehiyo, siguro sa susunod na lang. Lumuluha pa si Rodel ng oras na yon. Kahit masaya siya, nalulungkot pa rin siya dahil hindi nakita ng magulang niya ang lahat ng kanyang naabot. Pinunasan na lamang ni Rodel ang kanyang luha nang maramdaman na may tao na sa kanyang likuran. Pre, mag-alas 6 na oh. Uwi na tayo. Tumango si Rodel. Si Robin ay anak ni Commander Jojo. Sabay silang lumaki ng binata dahil mula nang mamatay ang mga magulang ni Rodel, si Commander Jojo na ang kumupkup sa kanya. Parang tunay na magkapatid na ang turingan ng dalawa. Talagang hinintay mo talaga ako ha? Pambihira ka. Siyempre naman oh. Hindi naman pwedeng iwan kita rito. Tingnan mo nga oh. Abandonadong sementeryo na ito. Baka mamaya ay mapahama ka pa rito. Sino naman ang gagalaw sa akin dito, mga kaluluwa? Matapos magpaalam ni Rodel sa puntod ng kanyang ina at ama, ay naglakad na rin sila ni Robin. Pre, siguro alam mo na. Pasensya na ha. Alam mo, gusto ko rin na kasama kita sa kolehiyo sa darating na pasukan eh. Pero alam mo naman na matanda na si tatay. Yung sakahan na lang ang inaasahan namin eh. Kaya sasakto lang talaga para sa akin yung kinikita ron. Tinapik ni Rodel si Ruben. Ano ka ba? Ayos lang no? Hindi mo naman kasalanan yun eh. At hindi rin kasalanan ni Tito Jojo no? Sadyang dumarating talaga tayo sa kasalatan eh. Pero masaya na ako kasi tinuring niyo akong kadugo niyo. Sapat na sa akin yun. Alam mo pre, masaya ako para sa'yo. Ang gusto ko na lang para hindi ako magalit eh, mag-aral ka ng mabuti ha. Oo naman oh. Sa'yo ko iaalay ang pag-aaral ko. Kasi kung si tatay rin naman sana ang leader ng samahan, eh di sana mapera pa rin si Erpat. Kung di lang sana siya napatalsik eh. Alam mo, hanggang ngayon, malaking katanungan para sa akin yung nangyari noon sa mga kasamahan ni tatay eh. Minasakal silang lahat pagkatapos nilang matalo yung kabilang grupo. Sa tingin mo, sino kayang gumawa nun? Si tatay lang kasi nakaligtas, di ba? Tapos,
Maging si tatay, hindi rin niya maalala. Ang naaalala lang niya, may mga humila sa kanila. Napatigil si Rodel sa paglalakad at bumalik na naman sa kanyang alaala ang lahat na nangyari noong bata pa sila. Ay, pasensya na ha. Hindi ko na pala dapat inungkat yung tungkol sa nakaraan. Hindi pare, naalala ko. Ang alin? Matagal ko nang hindi sinasabi to kay Tito Jojo eh. Pero nung gaming namatay sila nanay at tatay, may isang nilalang na gumapang palapit sa katawan nila. Tapos Ano? Sabihin mo. kinain nila ang laman loob ng mga magulang ko. Ha? Kinain? Kahit patay na sila? Oo eh. Palagay ko talaga, aswang ang nilalang na yun. Aswang? Parang narinig ko na yun noon pero hindi ko nakala na totoo sila. Aswang talaga pre. Aswang ang bumaboy sa bangkay ng mga magulang ko. At hindi ko sila mapapatawad. Pre, kalma. Tatakot ako sa'yo kapag seryoso ka eh. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko eh. Pinangako ko kasi na darating din ang araw na mapapatunayan kong totoo ang aswang. Sinabi mo na ba yan kay tatay? Oo, dati. Pero hindi siya naniwala eh. Ganyan talaga si tatay eh. Ayaw maniwala sa mga ganyan pero naniniwala sa chismis. Pambihira. Basta pre, hahanapin ko yung mga aswang na yan. Lalo na yung kumain sa mga magulang ko. Hindi ba delikado yan? Kasi kung totoo nga sila, pre, mag-isa ka lang. Sasali ako sa samahan. O kaya kung ayaw nila, magsasanay ako sa tulong ng tatay mo. Bumuntong hininga na lamang si Robin. Hindi na niya kinontra ang kanyang kaibigan. Naintindihan naman niya kasi ang nararamdaman nito. Noon pa lang, nasaksihan na niya kung paano nasasaktan si Rodel sa pagkamis nito sa mga magulang. Huwag ka mag-alala. Kahit ano pang gawin mo, basta para sa mga magulang mo. Pre, suportado ako sa'yo. Inakbayan ni Rodel si Robin at ngumiti. Alam mo pre, sarap mo talagang kasama. Siguro, kahit magnakaw ako sa bangko sa bayan, susuportahan mo ako eh. Ano ka, tukbol? Doon lang tayo sa mabuti, no? Nagtawanan na lamang ang dalawa nang makalabas na sila ng abandonadong sementeryo na yon. Umuwi na lang sila sa kanilang baryo. Sa 10 taong nakalipas, marami na ang bago sa lugar. Mula nang matalo ang kabilang grupo at makamit ang kapayapaan, napagawa ang ilang bahay at naging sementado na. Maging ang dating bahay nila Rodel ay natayo na rin ng bagong barangay. Pa, nandito na kami. Naabutan nila matandang si Jojo na nagsisiga ng apoy at nagpapakulo ng baboy. Mabuti naman at nakauwi na kaagad kayo bago sumapit ang gabi. Kumusta ka naman, Rodel? Ayos naman po ako. Di bale. Eto, nagluluto ako ng pagkain natin. Espesyal to para kay Lario at Lumeng. Maraming salamat po. Noong gabing yon ay nagsalo-salo silang tatlo sa hapagkainan. Yun ay para alalahanin ang mag-asawang Lario at Lumeng. Naging masaya naman ang sandaling yon, kahit na paano ay gumaan ang pakiramdam ni Rodel. Ngunit noong gabi din yung pala ay mangyayari na naman ang kinatatakutan ni Rodel, ang makarinig ng putukan. Nakatinginan ng tatlo. Bumakasagad sa mukha ng binatang si Rodel ang kaba at takot. Dito lang kayo. Sisilip ako sa labas kung ano ba ang nangyayari. Wag na ba? Baka naman mapahama ka pa. Dati akong commander ng samahan. Alam ko kung kailan ako delikado at hindi. Wala nang nagawa ang dalawa. Hinayaan nilang lumabas si Mang Jojo habang may putukan pa. 5 minuto na ang nakalilipas nang tumigil na ang putok ng mga baril. Pero nagtataka sila dahil hanggang sa mga puntong yon wala pa rin ang matanda. Kaya naman hindi na nakatiis ang magkaibigan. Lumabas sila para hanapin si Mang Jojo. Kahit wala na ang putukan, may takot pa rin sa kalooban ng dalawa.
Pareho kasi nilang nasaksihan noon kung gaano kadelikado ang baryo nila noon. Pagkaliko nila sa isang kanto, nakita na nila ang mga taong nagkakagulo. May ilang nag-iiyakan, may ilang ding nagsisigawan. Naabutan din nila ang matandang si Jojo na naroon. Pati na rin ang 7 bangkay na nakahandusay lamang sa gitna ng daan. Base sa suot ng mga bangkay, halatang miyembro yun ng samahan na dating kinabibilangan ni Mang Jojo. Oh, sisiklab na naman ang gulo nito. Sino ba naman kasi ang dumaan na yon? At bakit nila pinagbaabaril ng mga miyembro ng samahan? Aba, baka panibagong kaaway na naman, Diyos ko! Nilapitan ng dalawa si Mang Jojo. Bagya pa itong nagulat nang makita sila. Nako, sige na. Umuwi na kayo at ako nang pupunta kay Commander Bistek. Tito, sasamahan ka namin. Ang kukulit naman ito oh. Pa naman? Ikaw lang meron kami. Kapag nawala ka, paano na kami? Gusto namin makasiguro na nasa maayos ka lang na kalagayan kahit na nasa labas ka ng bahay. Oo nga po. Tsaka tito, ikaw ang dating commander. Baka isa ka rin sa pag-initan ng kung sino man yon. Bumuntong hininga na lamang si Mang Jojo. Isinama na lang niya ang dalawa para wala ng pagtatalo. Habang naglalakad ay kapansin-pansin ang pagiging tensyonado na matanda. Mabilis pa rin itong naglakad kahit na nahihirapan na. Pa, malayo pa ba ang bagong kampo ng samahan? Kung malayo, pwede naman tayong magpahinga muna. Hinihingal ka ni. Ayos lang naman ako. Gusto ko makarating kaagad doon dahil may kailangan akong maalaman. Malaman? Tabi! Hinilan ni Rodel ang mag-ama nang makarinig na naman sila ng malalakas na putok. Batid nilang tatlo na malapit lamang sa kanila ang mga putok na yon. Kaya naman nasisiguro ni Rodel na lubang delikado ang sitwasyon. Ganun pa man, sinubukan nilang hanapin kung saan nagmumula ang mga putok. Hanggang sa makarating sila sa tuyong palayan. Nakita nila ang ilang kalalakihan na nakaluhod. Sa likod ng mga yon ay may mga armadong lalaki naman ang nakatakip ng itim na tela sa ulo. Pinagbababaril ng mga yun ang mga natitirang lalaki na nakagapos pa. Napatakip na lamang si Robby ng bibig habang si Rodel naman ay napanganga. Napansin naman ng dalawa na parang may galit ang panginginig ni Mang Jojo. Sino yung mga yan? Bakit nila ginagawa yan sa mga lalaking yun? Hindi nagsalita matandang si Jojo. Mga ilang sandali lang, umalis na ang mga armadong lalaki. Naiwang nakahandusay sa tuyong palay ang mga biktima. Gusto sanang puntahan ng tatlo ang mga bangkay nang sa ganon ay makahanap sila ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Kaso, napatigil sila nang may marinig ng malakas at mabibilis na yabag ng paa. Sa dami ng yabag, inakala nila na may isang grupo na namang armado ang paparating. Kaya naman nanatili lang sila sa kanilang kinalalagyan. Pero sa halip na armadong lalaki ang inaasahan nilang makita, ang mga kakaibang nilalang ang lumitaw mula sa madidilim na parte ng lugar. Mga lalaking mahahaba ang hita ngunit lahat ng yon ay kuba. Mahahaba rin ang mga braso ng mga yon. Higit sa lahat, naglalabas yun ng nakakatakot na tunog. Kaparehong-kapareho ng mabangis na tunog na narinig noon ni Rodel. Ano mga yan? Tito Jojo, yan pong sinasabi ko sa inyo noon. Ganyan na ganyan po ang kumain sa laman loob nila tatay at nanay. Mga aswang? Aswang ang mga yan? Oo, at base sa pag-aanalisa ko, ang kinakain nila ay mga bangkay na kamamatay lang. Totoo pala sila. Totoo pala ang sinasabi mo noon. Kaya pala may mga taong namatay na pero hindi na nakita noon. Baka mga aswang ang kumukuha sa kanila. Mas lalo pang kinilabutan ng tatlo na makita nilang tila nagmukbang ang 4 na aswang sa mga bangkay. Sumakto pang ang liwanag ng buwan sa tuyong palayan, kaya naman kitang-kita nila kung papaano nilalapa ng mga aswang na yon ang mga biktima. Tay, anong gagawin mo? Hinawakan ni Robin ang kanyang ama sa balikat na magtangka itong tumayo. Tito, wag! Hindi natin alam kung ano kaya nilang gawin. Huwag natin kakalimutan na hindi sila mga tao, mga aswang sila na masigit ang lakas kumpara sa mga pangkaraniwang katulad natin.
Huminga na lang ng malalim si Mang Jojo. Batid niyang may punto naman si Rodel. Isang malaking katangahan naman talaga na pumalag sa mga nilalang na yon na isang beses pa lang niyang nakita. Delikado pala ang baryo sa mga katulad nila. Dapat malaman ito ni Commander Bistek. Dapat malaman niya na bukod sa atin, may mga ganitong nilalang. Ang problema lang natin kung maniniwala sila. Makalipas ang halos 5 minuto, umalis na rin ang mga aswang. Parang mga gagamba mga yon na gumagapang patalikod at patagilid. Sinamantala ng 3 ang pagkakataon para lapitan na ang mga bangkay. Ikinagulat naman ni Mang Jojo dahil nalaman niyang miyembro ng samahan ang mga yon. Lahat kasi ng bangkay ay may tatak na araw. Napalunok na lamang ng laway si Mang Jojo. Umalis na rin sila sa lugar na yon at ipinagpatuloy ang pagpunta sa kampo. Matapos ang halos kalahating minuto ay nakarating na rin sila roon. Buhay na buhay at gising na gising ang kampo sa mga oras na yon. Kaya nakapagtataka para kay Mang Jojo na parang wala man lang nakarinig ng mga putukan. Nasaan si Commander Bistek? Nais ko siya makausap. Sinalubong sila ng 2 tauhan ni Bistek. Pinagmasdan ng mga ito si Mang Jojo mula ulo hanggang paa. Ito na ba yung dating commander? Dangya. Kaunti na lang, kukunin na ng lupa ito Anong kukunin ng lupa? Baka kukunin ng langit. Tingnan mo, isang uod na lang yata ang hindi pumipirma dyan Nagtawa na ng 2 ngunit hindi yun nagustuhan ni Robin. Hindi naman yata tama yung sinasabi nyo. Wala kayong respeto sa dating commander na nagtaguyod ng baryong ito Bakit? Anong nagtaguyod? Siya nga nagpamasaker sa mga dating kasamaan natin Tsaka yung panahon niya, hindi pagmamay-ari ng samahan ng baryong ito Ngayon lang, kasi si Commander Bistek na ang may hawak ng pamumuno. Tahimik lang si Mang Jojo noong mga sandaling yon. Pero ang malapit ng sumabog ay si Rodel. Hindi niya kayang makita na binabastos lang ang taong kumupkup sa kanya. Kung makapambastos kayo, akala nyo naman ang layo na ng narating nyo Tingnan nyo nga mga sarili nyo. Walang-wala kayo sa narating ni Mang Jojo. Kahit yata 10 beses kayo mamatay tauhan pa rin kayo. Kung mamalitin nyo at mang-iinsulto kayo, dapat walang kapintas-pintas sa inyo Lalo na sa mga pagmumukhang yan. Nagkasana mga baril ang 2 yon. Tila napahiya kaya naman nasa aktong tututukan na sila. Pero dumating ang bagong komanda ng samahan na si Bistek. Napatigil ang 2 at parang mga basang sisiw na gumilid. Anong kaguluhan ito? Magandang umaga sa iyo, Commander Bistek. Naparito ako dahil may nais lamang akong sabihin. Jojo, nandito ka pala. Teka, ano mang sasabihin mo talagang sinadya mo pa ako rito? At may kasama ka pang 2 alalay Gusto ko lang sanang ipaalam na may mga pumatay sa ibang miyembro ng samahan. 2 magkakasunod na pagpatay ang ginawa sa kanila. Bakit parang hindi nyo yun alam? Hindi namin alam? Di ngayon alam na namin. Salamat sa iyo, Jojo. Wala man lang kayong gagawin. Mga tauhan nyo sila. Siyempre meron. Magsasagawa ako ng investigasyon para malaman kung sino na naman ang mga kalaban na yan. Paano? May gagawin pa ako Sandali! Hindi na lumingon pa ang lalaking si Bistek. Dahil wala rin naman ang silang mapapala, minabuti na lang ni Mang Jojo na umalis na rin. Habang naglalakad ay palaisipan pa rin para sa kanila kung bakit parang hindi man lang apektado si Bistek. Isa lang ang nakikitang dahilan ni Mang Jojo at yun ang kanyang ikinababahala. Masama ang pakiramdam ko sa mga nangyayari ngayon. Bakit pa? Ano bang problema? Sa nakikita ko, si Commander Bistek lang din ang nagpapatay sa mga kasamahan nila. Bakit naman po niya gagawin yon? Kahit kasi wala na ako sa samahan, may mangilan-ngilan pa rin talagang naniniwala sa akin. Lahat ng miyembro na ginagalang pa rin ako hanggang ngayon, yun ang mga namatay. Grabe, wala siyang pakialam kahit nakakasapi nila sa samahan? Oo, ganun kagago si Bistek. Ganyan na siya noon nung baguhan pa lamang siya. Kaya nga, hindi tayo dapat magtiwala sa kanya. Mas maganda rin naman talaga na hindi natin sinabi ang tungkol sa mga aswang.
Sigurado kapag nalaman ni Commander Bistek yon, mas malaya pa siyang papatay ng mga naniniwala sa'yo. Tapos, aswang ang ituturo nilang salarin. Mismo. Napabuntong hiningan na lamang silang tatlo. Nang makauwi ay hindi pa rin mawala-wala ang kaunting bagay na naririnig nila sa kanilang paligid. May ibang pamilya na nag-iiyakan dahil kabilang ang mga mahal nila sa buhay sa mga pinatay. Sa kasagsagan ng gabing yon, nagdesisyon ang magkaibigang Robin at Rodel na lumabas mula sa bahay. Hinintay lamang nilang makatulog si Mang Jojo. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Baka mapahamak tayo nito ha. Lalo ka na. Malapit na ang pasukan. Baka hindi ka pa matuloy. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Pupuntahan lang natin si Lolo. Baka may alam siya sa mga nangyayari tungkol sa mga aswang na yan. Kaya ako iniisip na baka mapahamak tayo di ba? Mainitin ang ulo ng lolo mo. Baka ano pang gawin niya sa atin. At saka gabi na natutulog na yun. Umaga natutulog ang lolo ko. Gising yun sa gabi. Nakabantay sa sarili niya. Ha? Ano? Basta, sumunod ka na lang kasi. O sige, bahala na. Tinahak ng dalawa ang daan patungo sa kanlurang bahagi ng kanilang baryo. Kahit na medyo kinakabahan dulot ng aswang at mga tauhan ni Commander Bistek, nilakasan na nila ang loob nila. Para kasi kay Robin, mahalagang makausap niya ang kanyang lolo. Dahil sa pagkakaalala niya, may naikwento ang lolo niya noong bata pa lamang siya. Ito ba ang bahay ng lolo mo? Oo, eto na nga. Gagi, parang kuta ng rebelde to ha. Hindi ba pamilyar sa'yo? Ito ang dating kuta ng sama nila tatay. Umutok ang dalawa sa pintuang parang inaanay na ang bawat haligi. Nang lakasan pa nga ni Rodel ang katok, ay may bumagsak na kapiraso ng kahoy. Maya-maya lamang ay bumukas na rin ang pinto at ilaw sa labas. Bumungad sa kanila ang isang matandang balbasarado, payat, nakasuot ng pangsundalo pero gula-gulanit na. Tiningnan sila ng matanda ng may masamang tingin. May hawak itong bote sa kaliwang kamay at amoy alak ang hininga. Lo, ako si Robin. Robin. Opo, Lo. Ako po yung madalas na nagdadala ng laba. Huwag ka lang magpaliwanag dahil tandang-tanda ko pa ang gabing yon. Isang musmos na may pangalang Robin ang dumating. May dalang alak na hulog ng langit. Inosente ang mukha ngunit mabaho ang puwet. Inabot niya sa akin ang alak. Ang puso ko ay nagalak. Kaya naman ako'y nagpasalamat. At ang batang yon, ikaw at wala nang iba pa. Nagsalubong ang kilay ni Rodel. Hindi niya alam kung may saltik ba ang matanda o sadyang dahil lang yun sa kalasingan. Pre, nakadroga ba lolo mo? Baliw, ganyan lang talaga siya kapag nakakainom. Ano ang kailangan mo, Apo, at bakit ka nandito? May gusto lang po sana akong itanong, pero pwede bang pumasok muna kami? Dahil mukhang mahalaga yan, pumasok na kayo. Teka, huwag mo nang ipakilala kasama mo. Hindi ako interesado. Napangiti na lamang ng papilit si Rodel noong mga sandaling yon. Pinaupo sila ng matanda sa loob at ang matandang si Pancho naman ay umupo sa kanyang sofa na nagsilbing trono sa loob ng maraming taon. Sa sobrang tanda na ng sofa na yon, mas makapal pa yata ang alikabok kaysa sa encyclopedia. Sige, simulan mo ang pagtatanong at ako naman ay makikinig lang. Lumagok ang matanda ng alak. Pulang-pula na ang magkabilang pisngi ni Lolo Pancho dahil sa dami na nang nainom. Lo, di ba may nakwento kayo sa akin na tungkol sa mga aswang dati? Sabihin mo nga sa akin, totoo ba talaga yung mga aswang? Nang marinig yun ni Lolo Pancho ay sumeryoso ang mukha nito. Inilapag ng matanda ang bote sa gilid ng lamesa at umayos ng upo. Ang kanina lang na mapungay na mga mata ay biglang namilog. Bakit mo tinatanong? Naniniwala ka naman na totoo sila? Kasi mababangis ang mga kagaya nila. May mahabang kuko, tenga, dila, binti at ilong.
Ang tunog na kanilang inilalabas ay sadyang nakakapangilabot, nakakatakot. Hindi sila nilalang na kagaya nating mga tao. Delikado sila. Lo, nakakita kami ng aswang eh. Tumayo ang matanda at tinawakan sa magkabilang balikat ang binata. Kung nakakita ka ng aswang, umalis na kayo sa baryo. Nararamdaman ko na darating ang araw o gabi na hindi na mga patay ang kakainin nila. Maging ang mga buhay na rin. Wala na nga ang putukan pero nandyan pa ang mga aswang. Noong mga sandaling yon ay napapangiwi at napapailing na lamang si Rodel. Nakakaramdam din naman siya ng kaunting kaba, pero hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ng matanda. Gawa nga ng mas malakas pa ang tama ng alak kaysa sa pagiging tama ng sinasabi nito. Sa susunod na linggo, lisanin nyo na ang baryo. Alam ko na mangyayari. Nakita ko na yon sa panaginip ko. Pupunta sila ng baryo. Marami sila. Sige Lo. Tatandaan namin yan. Maraming salamat, Lo. Mabuti pa magpahinga ka na muna ha. Marami ka nang nainom eh. O paano po? Mauna na po kami. Paglabas nila ng pintuan, may pahabol pang sinabi ang matanda. Sa ilog, doon kayo dumaan. Takot sila sa tubig. Ngumiti na lang si Robin at Rodel at nagsimula na ring umalis. Alam mo, may sense naman ang sinasabi ng lolo mo eh. Kaso, hindi ko lang alam kung alin doon yung paniniwalaan natin. Kaya nga hindi ko nakala na mas malala pala siya ngayon. Dati kasi sinasabi niya kaagad. Ngayon, ang lalim niya magsalita. Dami niyang kaekikan eh. Iba na yata talaga yung tama ng alak sa kanya. O paano? Uwi na nga lang tayo. Makalipas ang halos isang linggo, sunod-sunod ang mga pagpatay sa baryo. May mga nawawala ring mga residente. At ang mas masaklap pa, may iba na ring nakakakita sa mga aswang na kinukuha ang mga bangkay. Dahil doon, binalot na rin ng takot ang lahat. Wala naman silang nakuhang tulong mula kay Commander Bistek. Hindi kasi naniniwala ang mga yon sa sumbong ng mga tao na may aswang. Ako, nakakatakot. Biruin mo, patay na ang mahal mo sa buhay tapos papatayin pa ng aswang? Totoo nga ang aswang na yan. Aba nung nabubuhay pa ang asawa ko noon nakakita siya ng ganyan sa kasagsagan ng kaguluhan dati. Nagkakatinginan na lang si Rodel at Robin habang sila ay bumibili ng pangmeryenda nung hapon na yon. Naging libangan na ng mga tsismosa ang tungkol sa aswang. Kaya naman halos lahat ng madaanan ay yun na lang ang pinag-uusapan. Nakakasawa na marinig, pero nakakabahala pa rin. Ano kaya kung umalis tayo rito? Baka tama sinabi ng Lolo Pancho mo eh. Yun nga rin ang iniisip ko eh. Sa dami ba naman ang nangyayari ngayon parang di naligtas manatili rito. Tara, balikan natin si tatay. Nagmamadaling umuwi ang magkaibigan sa kanilang bahay. Pero nang dumating sila roon, nakita nila si Commander Bistek na nasa kanilang bakuran. Palabas na sana ang mga yon at bitbit na si Mang Jo nang harangin sila. Sandali! Saan niyo dadalhin si tatay? Commander Bistek, ano bang ibig sabihin nito? Nag-traitor ang papa mo. Lumalabas na siya ang may pakanaan ng pagmasaker ng mga kasamahan namin noong kapanahunan niya. Teka, nasa nakatibayan nyo? Hindi nyo siya pwedeng dakpin kung wala kayong may papakitang pruweba. May testigo ba kayo? Nasaan? Nagsalubong ang kilay ni Commander Bistek at lumapit pa kay Rodel. Hinawakan nito ang kwelyo ni Rodel at saka matalim na tumitig. Bakit? May alam ka ba sa batas? Wala, di ba? Kaya manahimik ka muna dyan. Sa ginagawa nyo, lumalabas na kayo ang walang alam sa batas. Hindi kayo pulis para magbitbit ng tao. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Rodel sa commander. Tinutukan na ito ng baril kaya wala na itong nagawa kundi ang manahimik. Huwag mo nang saktan ng batang yan. Sasama naman ako sa iyo eh. Isama nyo na nga rin itong madaldal na ito. Pwersahang hinigit na mga tauhan ng commander si Rodel.
Kinaladkad ang dalawa at ang tanging naiwan lamang ay si Robin. Dinala si Rodel at Mang Jojo sa kuta. Itinali sa bakal sa labas ng tent. Kinabahan si Rodel nang makitang kumuha ng nagbabagang bakal si Commander Bistek. Naawa na lamang si Rodel nang makitang pasuin ni Commander Bistek ang hita ni Mang Jojo. Umamin ka na! Sino pa ang mga kasama mong nagmasakar ng mga dati nating kasamahan? Halos maiyak-iyak ang matanda sa sobrang hapdi ng pagkakapaso. Huwag niyo siyang manahimik ka! Baka putokan kita dyan! Rodel, huwag mo na akong isipin. Kaya ko ito. Muling pinaso ni Commander Bistek ang hita na matanda. Kaya naman napilitan na itong magsalita. Hindi ko sila pinapatay. Mas lalong hindi ko sila pinatay. Huwag mo kong itulad sa sarili mo na pinapatay ang mga kasamahan na hindi naniniwala sa'yo. Dahil sa sinabing yun na matanda, ay mas ibinaon pa ni Commander Bistek ang nagbabagang bakal. Ano naman ngayon kung pinapatay ko sila? Masama bang burahin sa mundo ang mga nakakairitang tao? Bakit hindi mo burahin ang sarili mo? Nakakairita ka eh. Gusto mo, ikaw naman? Nagpatunog ng daliri ang lalaki. Walang ano-ano ay sinapak naman ito si Rodel sa kanyang muka. Makilang ulit na sapak ang natanggap ni Rodel hanggang sa dumugo na ang labi at ilong nito. Ang sama-sama talaga ng ugali mo. Kung alam ko lang na ganyang kakademonyo, sana hindi na lang kita tinanggap noon. Kung kinakanta mo na kasi kagad kung sino ang pumatay sa mga kasamahan natin noon, di sana walang ganito. Huminga ng malalim si Mang Jojo. Hindi nito alam kung maniniwala ba sa kanya si Bistek, pero wala na siyang pagpipilian. Hindi nga nila lang ang mga pumatay sa kanila, kundi mga aswang. Nagtawanan ng ibang nakarinig sa sinabi ng matanda. Habang si Commander Bistek naman ay hindi nagustuhan ang sinabi niya. Sinipak ni Commander Bistek si Mang Jojo, dahilan para mawalan ito ng malay habang nakaupo. Sira ulo ka rin pala eh. Anong aswang ang Totoo ang sinabi ni Mang Jojo. Totoo ang mga aswang. Sila ang kumakain sa mga bangkay ng mga taong pinapatay nyo. Sila rin ang kumakain ng bangkay noon. At sila rin ang kumain sa mga magulang ko, Commander Bistek. Maniwala ka naman. Kailangan mo'y gawin ka. Kapag wala kang ginawa, baka lumala ang sitwasyon. Baka sakupin ang baryo ng mga aswang. Nilapitan na naman siya ni Commander Bistek at hinawakan ng duguan niyang baba. Aswang! Nasaan ang katibayan mo na may aswang? Pumunta ka sa gubat at maglagay ka ng bangkay. Doon mo malalaman ang gusto mong malaman. At sino ka para utusan ako? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Sinasabi ko ito para sa lahat ng taga-baryo. Kung talagang may malasakit ka sa iba, makikinig ka sa amin. Ang daldal mo Sige, magpapautos ako sa mga tauhan ko. Kapag wala silang nakitang aswang ngayong gabi, itong matandang nasa harapan mo, papatayin ko siya sa harapan mo rin. Naintindihan mo? Natameme na lamang si Rodel. Awang-awa na siya kay Mang Jojo. Nangihina na yon dahil sa mga paso sa hita, habang siya naman ay nahihilo ng bahagya. Sandaling umalis si Commander Bistek at naiwan ang dalawa na nakagapo sa labas. Tito Jojo, naririnig niyo po ba ako? Tito Jojo! Pero walang tugon sa kanya matanda. Pakiusap! Bigyan niyo naman ng tubig si Tito Jojo! Tumingin lang sa kanya ang mga nakabantay sa gilid. Nagtatawanan at parang masaya pa ang mga ito sa sinapit ng dating commander. Ay, kailangan makatakas kami rito. Siguradong papatay na kami ni Commander Bistek mamaya. Hey! Kayong dalawa! Kayo siguro nagpapakalat sa baryo na may aswang Yari kayo! Tutuluyan na kayo ni Commander mamayang gabi! Halakhakan ng mga yon habang si Rodel ay pinipilit na makawala sa pagkakagapos. Ngunit sa kasamaang palad, masyadong mahigpit ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Naubusan lang siya ng lakas kapag susubukan niyang pumwersa. Makalipas pa ang ilang oras ay tuluyan nang kumagat ang dilim. Nagkaroon na rin ng malay si Mang Jojo sa mga pagkakataon na yon.
Samantala, hindi pa rin nakakabalik ang ilang tauhan na pinaronda ni Commander Bistek. Tito Jojo, naririnig niyo ba ako? Tumingin sa kanya ang matanda na mapungay ang mga mata. Nahihilo-hilo pa rin ito. Magsasalita pa sana si Mang Jojo nang makarinig siya ng sunod-sunod na putok mula sa kagubatan. Naalarma ang mga nagbabantay. Maging ang mga nasa loob ng tent ay lumabas din at kanya-kanyang kasanang baril. Ilang sandali lang ay may humahangos na isa sa mga kasamahan nila. Takot na takot ang muka at may sugat na sa kanang balikat. Nasaan si Commander? May mga aswang sa gubat, marami! Totoo nga sila! Nung una ay nagkatinginan pa ang mga tauhan ni Commander Bistek. Pero nang makarinig na sila ng malalakas na atungal, doon na sila nagkaroon ng ideya. Kanya-kanyang bitbit ng baril ang mga miyembro ng samahan. Biglang naging abala ang lahat habang si Mang Jojo at Rodel ay nanatili pa ring nakatali. Tito Jojo, mukhang mangyayari ng sinasabi ng tatay niyo. Paparating na sila. Bumuntong hininga na lamang si Mang Jojo. Sa kalagayan kasi nila, tanggap na nila kung ano ang mangyayari. Nawawala na sila ng pag-asa dahil kahit isa sa mga naroon, walang may balak na patakasin sila kahit na lumusob pa ang mga aswang. Ilang sandali lamang ay dumating na si Commander Bistek. Maging ito ay bakas din sa muka ang labis na pangamba. Nilapitan ng commander ang dalawa. Hawak-hawak na nito ang mahahabang baril. Bago man lang magkagulo, uunahin na kita, Jojo. Nang sa ganon, tuluyan ko ng maangkin ang posisyon na ito. Ngumiti lang si Mang Jojo kahit na nahihirapan na ito. Iyong na ang posisyon na yan. Wala naman akong balak na bumalik pa. Isaksak mo sa baga mo hanggang sa mamatay ka. Commander Bistek, magiging masaya ka kaya sa posisyon mo ngayong parating na sila? Tama kami, di ba? Totoo ang mga aswang at sasakupin na nila tayo. Ikaw, masyado kang madaldal. Isasabay na rin kita rito sa matandang ito. Ayos lang. Gusto ko na rin naman makita mga magulang ko eh. Lalong nang galaiti si Bistek sa ngiti ni Rodel at Mang Jojo. Nasa aktong babarilin na ng commander si Mang Jojo nang magbalikan ng mga tauhan niya. Duguan na ang iba at ang ilan naman ay naghihingalo. Commander, binigla nila kami. Mabibili sila. Sa sobrang bilis, hindi na kami nakapagpaputok. Hingal na hingal ang lalaking yon habang hawak-hawak ang tagiliran na may sumisirit na dugo. Pudyet ang mga aswang yan. Labanan yan. Huwag kayong duwag, mga siraulo. Lumingon kay Rodel at Mang Jojo si Commander Bistek. Masama ang tingin nito sa kanila, pero hindi na sila pinaputukan dahil may naisip itong mas malala. Hindi ko kayo totodasin. Mas maganda kasi na mas maramdaman nyo ng dahan-dahan ng sakit. Aswang na ang bahala sa inyo. Tumatawang umalis ang commander habang kasama nito ang mga alalay. Naiwan sila roon kasama ang iba pang miyembro na didepensa sa kanilang kampo. Napakasira ulo talaga ng isang yon. Sa puntong yon ay kinabahan na si Rodel. Tanggap na niyang mamamatay siya pero ang hindi niya kayang tanggapin ay ang mapatay siya ng mga aswang. Buong-buo pa kasi sa alaala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi nagtagal, nakalapit na rin ang mga aswang sa bukana ng kampo. Kita nila ang mga yon na dahan-dahang gumagapang. Agad din namang nagpaputok ng baril ang mga miyembro ng samahan. Pero parang mamamaril lang sila ng gagamba. Hindi nila magawang tamaan dahil sa liksi ng mga yon. Nang mapansin ni Rodel na unti-unti nang nalulugi ang puwersa ng samahan, nagsisisigaw na siya para magmakaawa sa mga naroon. Ang kaso nga lang, ni isa sa mga nandun ay walang nakakarinig sa kanya. Malas! Mukhang ito na yata ang katapusan natin, Tito Jojo. Ano pa nga ba? Ipinikit na lamang ng dalawa ang kanilang mga mata, pero naramdaman na lang nila na may nagtatanggal na ng kanilang tali. Nang idilat nila mga mata ay nakita nila si Robby na may hawak-hawak ng itak. Nabuhayan ng dugo si Mang Jojo at Rodel dahil doon. Robin! Ay, mamaya na magtanong. Kailangan na natin makatakas habang abala pa sila sa labanan.
Unang kinalagan ni Robin ang kanyang ama at sinunod naman nito ang kaibigan. Inakay nila ang matanda at pumunta sila sa medyo madilim ng parte. Pinagmasdan na muna nila ang kaguluhan. Puro putok ng baril at sigawan ang maririnig sa kampo. Sabayan pa yun ng mga atungal at hiyawan ng mga aswang. Tay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, anak. Hindi lang ako makapaglakad ng maayos, pero ayos lang ako. Kailangan nating mailayo rito ang tatay mo. Kapag nalaman ni Commander Bistek na nakatakas kami, tsak natutuluyan na niya kami. Hindi tayo basta-basta pwedeng lumabas dito. Kita mo naman ang nangyayari oh. Dalawa lang ang mapapala natin dyan. Tamaan ng bala o kaya lapain ng aswang. Buwisit kasi. Saan ba galing yung mga aswang na yan? Alam ko na pre. Dito sa gawing ito. Dito tayo. Mas maganda na sa madilim tayo dumaan. O sige, baala na nga. Inalalayan nila si Mang Jojo at sinimulan nilang hawiin ang mga nakaharang na halaman. Hindi nila alam kung saan ang kahahantungan nila. Ang tanging mahalaga na lang sa dalawa ay mailigtas ang matanda. Habang naglalakad ay may napagtanto si Rodel. Binabawi na niya ang sinasabi niya noon na gaganti siya sa mga aswang. Sa nakita niya kung gaano kadelikado ang mga yon, parang mas gusto na lang niyang mabuhay. Nakukonsensya na ako sa mga magulang ko. Ha? Bakit naman? Sabi ko dati, bibigyan ko ng hustisya ang pambababoy sa kanila ng mga aswang Pero ito ko ngayon, naduduwag. Rodel, ang ginagawa mo ay hindi kaduwagan. Tama lang na umatras ka kapag alam mong hindi kaya ang kalaban. Sa tunay na labanan, hindi lang prinsipyo at tapang ang laging dapat pairalin. Dapat matuto tayong gamitin din ang isip natin kaysa emosyon. Isa pa, alam ko na gusto rin ng mga magulang mo na maging ligtas ka kaysa labanan mo ang mga nilalang na yon. Maraming salamat po, Tito Jojo. Huwag po kayo mag-alala. Ililigtas po namin kayo. Hindi ba, Robin? Malamang, tatay ko yan Nagawa pa nilang magtawanan kahit na sobrang tensyonado na ang sitwasyon. Tumigil muna sila sandali nang may maramdaman sila sa paligid. Marahan nilang iniupo si Mang Jojo at nagtago sa mga tanim na gabi. Nang sumilip si Rodel, nakita niya ang mga miyembro ng samahan. Naroon din si Commander Bistek. May mga dalang malalaking ilaw ang mga yon at mukhang inikutan lang nila ang mga aswang. Malas, makakasalubong pa natin sila. Malakas ang ilaw nila. Madali nila tayo makikita kung lalabas tayo. Kailangan natin mag-isip. Anong gagawin? Habang palapit ng palapit at palakas ng palakas ang kanilang kaba. At sa kasamaang palad, tuluyan na nga silang nakita ng grupo ni Commander Bistek. Tingnan mo nga naman Nakatakas nga kayo pero babagsak rin pala kayo sa akin. Mga inutil. Kunin yan! Pwersahan na namang dinakip ang tatlo. Kinaladkad sila at dinala sa walang gaanong puno. Padabog silang binagsak sa damuhan. Pinalood silang tatlo at saka pinagpipilian kung sino ang unang mamamatay. Parang gusto kong unahin itong lalaking ito Anong pangalan mo? Itanong mo sa pagong. Nakatikim kagad ng sampal si Rodel dahil sa pabalang niyang sagot. Kakaiba ka, Bistek. Paano mo natitisisipin na yung mga iba mong kasama nilalapan na ng aswang sa kampo? Tapos ikaw, parang wala lang. Nagagawa mo pang maging masaya. Masaya talaga ako. Kasi yung matagal ko nang kinaiinisan, mamamatay na ngayon. Sumenya si Commander Bistek sa isang kasama nito. Inabot sa kanya ang kinakalawang na itak at itinutok sa liig ni Rodel. Pero huwag ka mag-alala. Ito muna ang uunahin ko. Kanina pa akong binubwisit ng gagong ito Boy, magpaalam ka na sa Diyos mo! Nangiamba pa ni Bistek ang itak. Ay nakarinig sila ng parabang may nagtatakbuhan sa paligid. Unti-unting ibinaba ni Bistek ang kamay. Nagulat na lang silang lahat nang may humila sa isa nilang kasama. Dinala nila yon papunta sa mas madilim. Nang tutukan nila yon ng ilaw ay nakita ang dugo sa lapag. Commander, may mga aswang na po yata sa paligid! Ano naman? Naduduwag ba kayo sa mga... Nasundan ng paghila sa kasama nila. Iniisa-isa na sila. Kaya naman nagpaputok na rin sila. Nagpaulan sila ng bala sa kung saan-saan. Pagkatapos,
Malapad pa ang ngiti ni Commander Bistek. Inakala kasi nito na napulbos na niya ang mga nakatago lang na aswang sa paligid. Ganun lang kasimple. Langya. Aswang lang yan eh. Nang naging kampante na sila, saka naman muling umatake ang mga aswang mula sa itaas. Dahil sa sobrang bilis ng mga aswang ay hindi nila yon mabaril ng maayos. Dumating sa punto na si Commander Bistek na lamang ang naiwang buhay sa samahan. Bistek, wala na sila. Senyales na ito na katapusan na rin ang kapangyarihan mo bilang walang kwentang pinuno. Tinadyakan ni Bistek ang matanda sa dibdib, kaya naman agad itong tumihaya. Wala akong pakialam kahit na mag-isa na lang ako. Kayong mga aswang kayo, lumaban kayo ng patas. Hindi yung nagtatago kayo na parang walang mga bayag. Mga inutil! Sa kakadaldal ni Bistek, hindi na niya namalaya na may aswang na sa tagiliran niya. Nakalmot ang lalaki sa tagiliran. Nagawa pang agawin ang hawak-hawak niyang baril. Ha! Mga buwisit! Naglabasan ng mga aswang mula sa likuran ng mga puno. Isang lalaking nakabahag lang ang lumapit at nagpakilalang pinuno ng mga aswang. Magpaalam ka na! Tatayo pa sana si Commander Bistek nang biglang lapain ito ng mga aswang. Samantala, todo atras naman ang tatlo hanggang sa mapadikit na sila sa mga maugat na puno. Dahan-dahang lumapit sa kanila ang pinuno ng mga aswang. Nagtatayuan ang balahibo ni Rodel nung oras na yon. Kitang-kita niya kasi ng malapitan ang mukha ng mga aswang. Kulubot at nakalabas ang matutulis na pangil. Makikita rin ang pag-agos ng laway mula sa bibig nito. Kabado na sila Rodel dahil alam nila sila na ang isusunod na gagawing hapunan. Sandali ho. Hindi ho kami kalaban. Pakiusap, huwag niyo kaming saktan. Tumayo sa harapan nila ang pinunong aswang. Nakakatakot ang tingin ng lalaking yon. Kayo ba ay mga taga-baryo? Oo, taga roon kami. Paano hindi namin kayo kalaban? Hindi kami kalaban. Mabubuti kaming tao. Sa katunayan, kasi biniyag lang kami kanina. Kasi, galit lang si Commander kay Mang Jojo eh. Kaya hindi kami kalaban. Biktima lang kami. Wala kaming gagawin sa inyo. Kaya sana, huwag nyo kaming saktan. Lalo na itong si Tito Jojo. Nagtitinginan ng mga aswang at parabang naghihintay lang ng hudyat ng kanilang pinuno. Hindi ko kayo sasaktan. Kapalit nun ay umalis na kayo sa baryo dahil kami na ang magmamay-ari nun. Kahit nalabag sa kalooban nila ang sinasabing yon ng pinunong aswang, tinanggap na lang nila dahil gusto pa nilang mabuhay. Isa pa, wala na rin naman silang magagawa dahil wala na ang samahan. Ang mga tao rin ay lumikas na at iniwan na rin ang baryo. Maraming salamat ho. Sige ho, aalis na ho kami. Tara na, Robin. Dali-daling inalalayan ng dalawa ang matandang si Jojo. Hinayaan lang sila ng mga aswang na makaalis. Pinuntahan nila ang ilog na sinasabi ng lolo ni Robin na si Pancho. At sa kabutihang palad, naghihintay na pala roon ng matanda. Sumakay sila sa bangka ni Lolo Pancho. Naiiyak na lamang si Mang Jojo habang pinagmamasdan ang iiwanan na nilang baryo. Hindi na sila bumalik sa lugar na yon. Nanirahan sila na malayo sa kanilang kinalakihan. Tinuring na lang nilang biyaya ang pangalawa nilang buhay. Mula nang mapasakamay na ng mga aswang ang kanilang baryo, mas dumami ang aswang sa kanilang probinsya. Kalaunan, tinawag ang baryo na yon bilang baryo ng mga bagong aswang. At kahit kailan, hindi na sila nagtangkapang kalabanin ng mga aswang dahil alam nila na kapag ginawa nila yon, yun na ang magiging mitya ng kanilang buhay. Wakas.